Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, subject natin yung tafsir. At yung nakaraan na talakay natin yung isti'adah o yung pagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas. At ito yung pagsasabi ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ito ay sunnah na sasambitin bago tayo magre-recite ng anumang sura o aya sa Quran. Bago magre-recite tayo, sabihin natin, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, sunnah yun. At kahit sa sala, sunnah na sabihin ang A'udhu billahi minasyaitonir rajim bago basahin ang suratul Fatiha. At sa sala, minsan lang ito i-recite. Ayon sa sunnah, minsan lang ito i-recite. Halimbawa, nag-recite ka na ng du'aul istiftah, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk. Tapos, nagsabi ka, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapos, pagkatapos mo ng suratul Fatiha, magre-recite ka ng ibang sura, hindi mo na kailangan sabihin uli yung A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Sapat na yung isang A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Sapat na ang isang isti'adah. Ngayon, sa pangalawang raka'ah, ganun din, hindi ka na magre-recite ng isti'adah, sapat na yung isang isti'adah doon sa unang raka'ah. Hindi man siya kailangan ulit-ulitin. Ngayon sa pagre-recite ng Quran sa iba pa, liban pa sa sala, sa sunnah nga rin ito na sabihin. At ang isti'adah, maaari mo naman itong sambitin kahit hindi sa pagbasa ng Quran. Dahil ito ay isang dua na malawak ang kahulugan niya, malawak yung mga pinagbabagayan niya. So, pwede mo itong sabihin. Pag nagagalit ka, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Pag natatakot ka, sabihin mo, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Meron kang nakita na bagay na hindi mo nagugustuhan, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nakita ka ng bading, sabihin mo, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, pwede rin. So ngayon, inshallah, itutuloy natin yung pagtalakay dito sa isti'adah. Sa isti'adah nga ang tawag doon sa pagpapakupkop kay Allah laban sa Satanas na isinumpa. Ngayon, saan ba nanggaling ang salitang Satanas o yung Shaitan? Yung salitang Shaitan, so ayon sa tafsir, ito ay galing sa salitang Shatana, Shin, To, saka Nun, Shatana. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na malayo. Isang bagay na malayo. At ito ay nababagay sa konteksto ni Iblis, na siyang pangalan talaga ni Satanas, personal name ni Iblis. Dahil ang mga engkanto, nandoon sila sa malayong lugar, kumbaga kung ihahambing sa lugar ng mga tao. Hindi natin sila nakikita at kumbaga hindi natin sila nakikita pero sila nakikita nila tayo. Nakikita nila tayo mula sa isang lugar na malayo. Ang ibig sabihin dito, kumbaga, yung ginagalawan ng mga demonyo o ng mga jin ay iba pa sa pisikal na mundo na ginagalawan ng mga tao. At ang salitang Shaitan, kapag tinukoy ito sa format na ma'rifah, aning ma'rifah? Yung merong alif lam.
So kapag tinukoy yung as-shaytan, ito ay tumutukoy kay Iblis mismo. Pero pag shaytanon, yung nakira, maaari itong tumukoy sa kahit sinong demonyo na engkanto. At katulad ng natalakay natin, maaari ring matawag na shaytan yung tao na demonyo o tao na masama. So ang shaytan o salitang shaytan, tinawag din na shaytan si Iblis ayon sa tafsir dahil sa salitang shata, ibig sabihin nasunog. Dahil si Satanas, katulad ng iba pang mga engkanto, siya ay nilikha mula sa apoy. At sisabi ng mga scholar na ang parehong salita na ito ay probable na pinanggalingan ng salitang shaytan. Kung titingnan yung etymology ng salitang shaytan. Alam niyo etymology? Ito yung pag-aaral ng origin ng mga salita. Etymology. Ha? Greek yun, etymology. Diba? Ang karamihan sa mga salitang English, dalawa lang yung pinanggalingan nila. Latin o Greek. Kaya kapag familiar ka sa kahulugan ng mga salita sa Latin o sa Greek, mahuhulaan mo na yung kahulugan ng salita. Mahuhulaan mo na yung kahulugan ng salita. Halimbawa, yung salitang demo, sa Greek, ito ay nangangahulugang tao. Kaya pag sinabing democracy, gobyerno, na pinatatakbo ng mga tao, demography, pag-aaral ng mga data tungkol sa mga tao at iba't iba pang may kinalaman doon. Sa sinabi ng iba pang mga mufassirun, kapag ang isang bagay ay gumawa ng masama o kapag ang isang tao ay gumawa ng masama, sinasabi nila ta-shaytana. Siya ay naging shaytan o siya ay naging masama o nakagawa siya ng isang bagay na masama. So, ibig sabihin, mula nung una pang panahon, nauunawaan na ng mga tao na ang mga satanas ay masama. Kaya si Iblis ay tinatawag na shaytan. At syempre, meron ngang shaytan na tao. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. At ganun nga ay nagdulot kami na ang bawat propeta ay magkaroon ng kalaban na satanas na kabilang sa mga tao at kabilang sa mga engkanto. So merong satanas na tao at merong satanas na engkanto. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Na sila raw ay nagbubulungan sa isa't isa ng mga pananalita na mapanligaw o mapanlinlang. Na yung mga satanas daw, kesyo tao man yan o engkanto, sila ay nagbubulungan sa isa't isa. At sa isa namang hadith na iniulat ni Imam Ahmad, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar, sinabi niya, Ya Abu Dhar, ta'awad billahi min shayatinil insi wal jin. O Abu Dhar, itong si Abu Dhar al-Ghifari, siya ay isang sahaba, at pinayuhan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dhar, magpakopkop ka kay Allah laban sa mga demonyo na kabilang sa mga tao at mga engkanto. At nagtanong si Abu Dhar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay dagdag na patunay na mayroong tao na demonyo. Nagtanong si Abu Dhar, sa meron bang mga demonyo na tao? So sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Meron ngang mga demonyo na tao. At gayon din sa karagdagang detalye nito mula sa
Sahih Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaqta'us salat al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswad." Na meron tatlong bagay na tinukoy dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakakasira daw ng sala kapag ang tatlong ito ay dumaan sa harapan ng isang nagsasala. Kasi kapag nagsala tayo, sunna na gumamit ng tinatawag na sutra. Alam niyo yung sutra? Yung sutra, yung harang. Kapag nagsasala ka, yung lugar kung saan tatama yung mukha mo o ulo mo sa sujud, maglalagay ka ng harang ng malayo ng konti, ganyan. Bawa, yan yung katawan mo, nakasujud ka, tapos maglalagay ka ng harang dyan. Para yung dadaan, makikita niya na merong harang, ibig sabihin merong nagsasala, at iiwasan niyang dumaan sa harapan mo. Ngayon, kapag may dumaan sa harap mo, actually, ang nagkakasala yung dumaan. Kung sinasadya niyang dadaan sa harap mo. Pero syempre, kung di naman niya sinasadya, walang problema. Pero sunna, ikaw bilang nagsasala, hindi ka rin dapat magpapabaya. So, ipwesto mo yung sarili mo, halimbawa nagsasala ka ng sunna, ipwesto mo yung sarili mo doon sa pwesto na hindi ka madadaanan ng tao. Humanap ka ng matinong pwesto. Kaya sunna na naiulat sa ibang mga hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasala siya ng sunna sa likod ng poste ng masjid o doon nga sa gilid. Huwag ka magsala ng sunna doon sa may pinto. Madadaanan ka talaga doon. Pero yun nga, kung walang ibang lugar, sunna yung maglagay ng sutra. So dito, tinukoy niya na masisira ang sala kapag dinaanan ka sa harapan mo na wala kang sutra ng babae, donkey, at itim na aso. So tinukoy niya rito, ibig sabihin, masisira ang iyong sala o mapuputol ito. At meron ibang scholar nagsabi, ulitin mo yung sala mo sa ganitong kalagayan. Anyway, matatalakay pa natin ang bagay nito sa susunod. Pero ang simpleng solusyon dito, yung maglagay ka ng sutra sa harapan mo. Sunna na maglagay ng sutra. Pero kung dito naman sa sitwasyon natin sa masjid, wala namang masyadong naglalakad dito, konti lang naman tayo. So kung wala kang sutra, wala rin namang problema, inshallah. So sinabi ni Abu Dar, nang sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napuputol daw ang sala kapag dinaanan ka ng itim na aso o kaya ng donkey o kaya ng babae sa harapan. So nagtanong si Abu Dar, anong pinagkaiba daw ng itim na aso doon sa pula o dilaw na aso? So yung sinasabi nilang pula rito tsaka dilaw na aso, wala namang ganitong kulay talaga na eksaktong pula o dilaw, pero malapit na kulay dito ng aso. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswadu syaitan. Ang itim na aso raw ay syaitan. Ngayon, siguro magtatanong kayo, so lahat ba ng itim na aso syaitan? Ang sinabi ng mga scholar dito, so syempre hindi naman natin nalalaman ang katotohanan sa mga bagay-bagay, pero syempre kukunin natin ang kahulugan ng hadith na ito sa kahulugan nito, kung paano ito sinabi. So kung merong itim na aso, i-assume na natin na yun ay syaitan. Kahit pa alaga mo yun, kahit pa dinadala mo yun sa parlor, pagupitan mo, paliguan mo. So dahil sinabi rito na al-kalbul aswadu syaitan. At nabanggit sa isa pang tafsir ni At-Tabari na si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya raw ay sumakay sa isang malaking kamelyo. At ang kamelyo na ito ay naglakad ng mabilis.
At si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay nagpatigil sa kamelyo na ito hanggang sa pinapalo niya na ito, pero hindi ito tumitigil. Na ang lakad daw nito, na mabilis na nga lumakad, ay hindi ko alam anong tinutukoy nila dito. Mayabang daw maglakad yung kamelyo. Hindi ko alam paano maglakad yung mayabang na kamelyo eh. Mayabang na tao, paano maglakad? Siguro, alam ko. Pero ito, hindi ko alam kung paano. Basta iisipin nyo na lang. So nagalit si Omar. Ang yabang daw nung kamelyo. At nung bumaba na siya, sinabi niya na, wallahi, dinalhan ninyo ko ng Satanas. So tinawag niya yung kamelyo na Satanas. Pero ang meaning nito, hindi naman dahil sa masama yung kamelyo o lahat ng kamelyo masama, kundi binigyan siya ng isang kamelyo na nagdulot sa kanya ng pangamba. O kinatakutan niya na mayroong idudulot ito na panganib o pinsala sa mga tao. Kaya siya tinawag na Shaitan. So, ibig sabihin, itong Shaitan na salita, maaari itong magamit sa iba pang konteksto, liban pa sa konteksto ni Iblis, ang pinuno ng mga demonyo. So, siya yung tinatawag na Shaitan, pero kapag tinawag na Shaitan sa pangkalahatan, ito ay kahit sinong demonyo. At sa English din actually, kapag sinabing devil, si Satanas yun, the devil. Pero pag sinabing devils, yun na yung kanyang mga kampon, yung mga pangkaraniwang demonyo. So sa parehong context din na gano'n ginagamit yung Shaitan. So talakay na natin yung kahulugan ng audu, yung istiada, pagsasabi ng audu billah, at natalakay na natin yung Shaitan, at panghuli ngayong gabi inshallah, ano naman ang kahulugan ng rajim? Di ba sinasabi, audu billahi minash shaitanir rajim. Nagpapakupkup tayo kay Allah laban sa Satanas na rajim. Ng rajim, ang kahulugan nito ay isinumpa. O sa mas specific na kahulugan ng rajim, ito yung anumang tao o bagay na inilayo mula sa anumang uri ng kabutihan. Wala siyang taglay na kabutihan. Nakatulad ng sinabi sa isang aya, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sa sinabi ni Allah, nagpalamuti raw siya doon sa pinakamababang langit, yung langit na nakikita natin, pinalamutian niya ito ng mga ilaw. At ang mga ilaw na ito ay dinulot ni Allah na maging rujuman, pambato sa mga Satanas upang itaboy sila. So nababanggit ito sa hadith na yung mga demonyo, nung natalakay natin yung, naalala nyo, yung salamangka. So umakyat sila sa langit, pinapakinggan nila yung pinag-uusapan ng mga anghel tungkol sa qada, kung paano ipapatupad yung mga pagtatakda ni Allah. At kung ano yung marinig nila, ibabalita nila yon sa kanilang partner na manghuhula. Pero, bago pa man nila marinig ng kumpleto yung balita, babatuhin na sila nitong mga ilaw na ito, yung mga masabi na ito, na ipambabato sa kanila. At sinasabi ng ilang mga scholar na maaaring ito yung nakikita natin ng mga bumabagsak na meteorite. Mga meteor na bumabagsak sa lupa. So maaaring hindi lahat, pero ang ilan dito ay maaaring humahabol sa Satanas na gustong makarinig ng balita doon sa langit. So kapag nakita kayo ng meteor, maaaring ito yung nangyayari. So mayroong Satanas na hinahabol at binabato nito. So yung rujuman, mula sa salitang rajam, actually yung rajam,
Ito ang tawag sa mga Hudyo doon sa parusang kamatayan para sa nakikiapid. Yung pagbabatuhin sila hanggang sa mamatay. Nababanggit din yun sa Torah. At yun din ang tawag sa parusang kamatayan na kahit sa Sharia, sa Islam ay mayroong ganoong parusa para sa nakiapid at siya ay nahuli sa akto ng 4 na saksi. Nahuli sa akto ng 4 na saksi. Doon lang ipapatupad yung rajam. Hindi pwede na may nagsumbong lang o si ganito nakiapid tapos bibitayin na, hindi pwede. Dapat siya ay nahuli sa akto at ang nakahuli sa kanya ay 4 na lalaking saksi. Hindi pwede yung kung sino-sino lang na magsusumbong sa korte. Kaya nga, sa kasaysayan ng Islam, iilan lang ang naparusahan talaga ng ganitong parusa dahil mahirap na ipataw ang hukom ng rajam dahil sa masyadong mabigat yung requirements nito. Bilang pag-iingat na rin na maaring merong inosenteng buhay ang mapapatawan ng parusang kamatayan dahil lamang sa maling sumbong. At actually, isang mahalagang kaida yan sa pagsasabatas. Kahit sa batas ng kuffar, sa batas ng mga hindi Muslim, so hindi baling hindi maparusahan ang guilty, huwag lang maparusahan ang inosente. Kaya mahigpit yung pagsasabatas sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung may kinalaman sa parusang kamatayan. At sa isa pang aya, sinabi ni Allah, "Inna zayyanna as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawkab." Tunay na kami ay naglagay sa langit ng mga dekorasyon na mga bituin. So hindi naman ito eksaktong yung bituin na nasa labas ng langit, nasa outer space. So tinutukoy dito na kawkab, yung nasa langit nga ng mundo. Yung nasa loob ng ating atmosphere. Yun. Yung mga meteor nga. Hindi ito yung mga bituin na nasa labas ng outer space. Wahifdan min kulli shaitanin marid, na ang mga bituin daw na ito ay bilang pananggalang laban sa mga demonyo na rebelde. La yasammauna ilal mala'il a'la yukaddiruna min kulli janib. Sila raw ay hindi makakapakinig ng anuman mula sa pinag-uusapan sa langit, liban na lamang na sila ay pagbabatuhin mula sa lahat ng direksyon. Duhuran walahum madabun wasib, at ito ay isang sumpa sa kanila at malupit na parusa. Illa man khatifal khatfata faatba'ahu shihabun thakib. Liban na lamang sa mayroong matatangay na ilang balita, makukuha na ilang balita, at sila ay hahabulin ng naglalagablab na apoy na maliwanag. So yun yung kahulugan ng rajam, pagbato. So, ibig sabihin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Satanas na isinumpa sa pamagitan ng pagbato sa kanya. At gayon din, meron pang isang aya na tinukoy dito, yung tungkol dito sa pagbato sa mga Satanas. Sinabi ni Allah, "Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin." Naglagay kami sa kalangitan, sa langit ng mga malalaking bituin at ginawa namin itong palamuti para sa mga nakatingin sa langit. "Wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim." At pinangalagaan namin ang langit mula sa lahat ng isinumpang Satanas.
So dito tinukoy na marami ang isinumpang Satanas, hindi lang si Iblis. So pati yung mga pangkaraniwang demonyo, so lahat-lahat na sila, yung mataas yung ranggo na demonyo, si Satanas, siya yung chief of staff, 4-star general na demonyo. So kahit yung private na demonyo, yung janitor na demonyo, so kasama sila doon sa rajim. Illa man istaraka sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Liban na lang doon sa makapakinig ng kaunti at sila ay hahabulin ng maliwanag na naglalagablab na apoy. So ito yung kahulugan ng a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. So napakaganda ng kahulugan ng katagang ito, at ito nga ay pagpapakupkup natin kay Allah laban sa Satanas na isinumpa, at maaari natin itong gamitin sa iba't ibang pagkakataon. Bago bumasa ng Quran, bago mag-recite ng Fatiha sa Salah, kapag tayo ay natatakot o nangangamba, o kaya ay mayroong iba pang mga bagay na gusto nating magpakupkup kay Allah sa Kanya laban sa mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. Halimbawa, napunta tayo sa isang madilim na lugar o liblib na lugar. Basta kahit anong kasamaan, pwede nating sabihin yung a'udhu billah, o pwede mo na rin sabihin a'udhu billahi minasyaitonir rajim, para humiling ng proteksyon o pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung alhamdulillah, yung dulo ng pagtalakay natin dito. Pero bago ito, so mainam nga na magsabi tayo ng mga ganitong mga dua kapag tayo ay nakakaranas ng takot o pangamba na baka merong demonyo sa paligid. Mas mainam ito kaysa yung mumurahin natin si Satanas. Dahil hindi magandang ugali na ang tao mumurahin niya si Satanas o kaya ay hahamunin niya si Satanas. Dahil walang kakayanan ng tao na anuman, lalong-lalo na laban kay Satanas, liban na lamang na siya ay pangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanya. Kaya nga sa isang hadith na iniulat ni Imam Ahmad, nabanggit na natin ito nung nakaraan, na minsan daw, meron daw tao na nakasakay sa kanyang kabayo o kamelyo sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natisod daw yung sinasakyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya minura daw ng tao na ito, ng sahaba, si Satanas. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'isa syaitan. Huwag mong sabihin ta'isa syaitan. Parang minumura nila dito si Satanas, sinasabihin nila halimbawa, buwisit ka talaga Satanas o iba pang mga bagay. Huwag daw nating sasabihin ito. Fa innaka idha qulta ta'isa syaitanu ta'adhama, na dahil kapag sinabi daw natin ito o minura natin si Satanas daw ay nagiging mayabang. Nagiging mayabang. At sasabihin daw ni Satanas, kasi yun naman yung gusto niya, magalit tayo. At sasabihin daw ni Satanas, bikuwati sara'tuhu. Dahil sa aking kapangyarihan ay nagawa ko siya na magalit, o nagawa ko siya na matisod, o nakadulot siya ng pinsala doon sa tao. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha qulta bismillah tasagara hatta yasira mithlad labab. So huwag daw mumurahin si Satanas, bagkus ang sabihin mo ay bismillah. Bismillah, at si Satanas ay magiging maliit na katulad ng langaw. So kapag mayroong nangyari, halimbawa nahulog yung ballpen mo, nahulog yung kinakain mong hotdog, minura mo si Satanas, sinisi mo, huwag ganun. Kasi lumalaki lang lalo si Satanas, sabihin mo, bismillah. At gawin mo yung dapat mong gawin, at liliit si Satanas, at syempre, tutulungan ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So next week, inshallah,
matatalakay na natin talaga yung Suratul Fatiha. Inshallah, sisimulan natin yung pagtalakay sa kahulugan ng Bismillah. Inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.